Magandang gabi po sa bawat isa. Ngayon po ang ating meditation ay matatagpuan natin sa Philippians chapter 4, verse 19. At ganito po ang sinasaad ng Word of God. My God will supply all our needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Siguro napakinggan na natin yung kasabihan na tinutulungan ng Diyos yung tinutulungan niya yung kanyang sarili. Totoo ba ito? Mari ito ay hindi biblikal dahil masigit na tinutulungan ng Diyos yung mga taong hindi niya kayang tulungan yung kanya sarili. So, anong tendency? Ang tendency ay ang tao ay mag-worry kasi masyado siyang despair sa kanyang pangangailangan at sa mga circumstances sa kanyang buhay. Maring masabi natin na hindi mabait yung sitwasyon sa kanya o maaring nandun siya sa matinding pagsubok sa kanyang buhay. Kaya ang makikita natin na siya ay nag-worry sa maraming mga bagay, kung ano kanyang kakainin, kung ano ang kanyang titiran, kung ano ang kanyang idadamit sa kanyang buhay. So, ang tao ay merong matinding problema pagdating sa kanyang pangangailangan. Pero isang bagay lang, no? Ang Diyos ay tapat sa maraming bagay. Alaanin natin na ang katapatan ng Diyos ay hindi natin kaya pantayan, no? At ano man ang discouragement sa ating mga buhay, ano man ang dumarating na mga masalimuot sa ating buhay, ay tandaan natin na ang Diyos ay hindi nagkukulang at siya ay Diyos na tapat sa kanyang anak. No? Kung nagpo-focus tayo sa problema at hindi tayo nagpo-focus sa magagawa ng Diyos sa ating mga buhay, ay makita natin na dumaraan tayo sa delikadong landas ng ating mga pamumuhay kasi meron tayong unbelief at discourage tayo masyado sa marami nating ginagawa. No? Tandaan natin na kailangan nating magtiwala sa Diyos dahil siya ay Diyos na matapat sa kanyang mga anak. He will take care of His children. At tandaan natin, hindi pinagkait ng Diyos yung kanyang bugtong na anak. Yun ang unang ginawa ng ating Panginoon. Tayo ay gusto niya tayong iligtas, tubusin sa ating mga pagkakasala. Hindi pinagkait ng Panginoon yung kanyang anak na tapat ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak upang mamatay doon sa Krus Kalbaryo at para tayo ay maligtas at tubusin sa iyak na kapahamakan. And pakita natin na ano ba ang pagkakaiba ng need sa desire. Ang desire, ito yung yung makikita natin na ito yung mga luho. Pero ang need, ito yung mga pangangailangan mo sa buhay. No? Sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Hindi naman nangako ang Diyos na He will supply all our desire and wishes sa ating buhay. Pero ang pangako niya sa atin, He will supply and fulfill our needs. Yan ang ating nakita. No? So kung ating lang susuriin yung mga puso natin, it's better search our heart and mind na kailangan tayo ma-encourage sa ating Panginoon dahil siya ay Diyos ng aliw. At siya ay nagsusupply sa kanyang mga anak. Doon sa binasa natin sa ating talata, very clear dito na ang Diyos natin ay totoo nga siya ay Diyos na mapagbigay. Diba? Maaring mabankrupt na yung lahat ng institution sa mundo. Maaring mabankrupt na yung mga bangko, yung mga financial institution. Pero yung Diyos bilang Diyos natin ay siya ang banker. Pag sinabing banker, ang siya yung
He has all the resources. No? He owns this vast universe. At makita natin na walang bagay na hindi niya kayang i-provide. No? At makita natin the moment you accepted Him as your Lord and personal Savior, makita natin na hindi siya nagkait sa kanya mga anak. Ano bang pangako niya? Shall supply. Di ba? Ito yung pangako ng ating Panginoon. Ito yung guarantee that the Lord God will supply our need without any condition at all or stipulation on our part. Yan ang ating makita. He will supply all the needs. Saan magagaling? Ano ang isusupply niya sa atin? All your needs. He never withhold good things from us. Di ba? At kung tayo ay nangangailangan, siya yung IOU natin. Sa kanyang salita, He supply our needs. At yun ang pinaka-value dun sa note na yun. Ano ang sinabi dito? According to His riches. Di ba? So, nakita natin dito, God is vast in resources at vast sa kanyang kayamanan. Di ba? Alam mo, nung bago niya likain ng tao, ay una niyang binigay yung pangangailangan ng tao para wala nang i-complain yung tao kung bakit siya nilagay dito sa mundong ito. No? Pero ang higit sa lahat ay He will great in His mercy. At makita natin, because of His grace. Yan hindi dahil tayo ay sa kanyang kahirapan, kundi according to His wealth. Yung Diyos natin ay mayaman. Saan nanggagaling yung resources natin? In glory. At pag sinabi natin na babayaran ng Diyos yung lahat nating mga pangangailangan, ito ay galing sa langit. Bakit? Kasi doon nag-aari yung ating Panginoon. At yung resources natin emanating from His throne, from His glory. Di ba? At from His glory created the heavens and the earth. Doon nagsimula yun, tinatawag nating biyaya. Sino ang nakasaad dun sa check o dun sa sinong nakasignature? Very clear. By Christ Jesus. This is the most important thing. Na yung nakasignature doon sa note na yun ay walang iba kundi ang ating Panginoon si Kristo. Yung guarantee, it guarantees na isusupply niya yung pangangailangan natin. At siya rin ang guarantor. Di ba? Yan ang ating makikita dito. He is the one that signed doon sa check of redemption at sa lahat ng ating pangangailangan. At makita natin na wala tayong masabi, no? Doon sa magagawa ng Diyos sa ating mga buhay when it comes to our resources and when it comes to our needs. Kaya bakit tayo mag-worry when we have God sa ating mga buhay? No? Ulitin ko, hindi niya ipinagkait si Jesus. Di ba? Yung kayamanan ng kalangitan ay ibinigay sa atin upang tayo na makasalanan ay tubusin sa tiyak na kapamakan na naghihintay sa atin. Yun ay pinakamahalaga. How much more yung mga secondary things sa ating mga life. Hindi ba kaya i-provide ng Panginoon yung mga resources natin? So kita natin bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo matakot sa mga circumstances na dumarating sa atin. No? Kundi ang tangi lang nating gagawin ay magtiwala sa magagawa ng Diyos. Ulitin ko, na sabi doon sa Philippians 4:19, but my God shall supply all our needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Magandang gabi po sa bawat isa. Ayaw po yung sa ating meditation higit na makatulong ito upang higit tayong tumawag at umasa sa magagawa ng ating Panginoon Diyos sa ating mga